Ipapakita akong video. Parang nag-away yung babae. Tapos, syempre, emotional sila. Di ba? Ewan, ano pinag-away nila? Parang mga Latina to eh. Hanggang, syempre, protektahan sila ng mga husband nila. Yung isa, may baril. Panoorin nyo na lang. I'll give some advice. Gamit to. 48 Laws of Power. Dark Psychology. ₱200 sa yellow basket. Check nyo na lang. Ano, napanood niyo ba yung video? Diba? Parang yung babae, ewan ko, siguro may problema sila nung kapitbahay niya. Pinatay niya ata yung pinatay niya ata yung tubig. Siyempre, naantay nga niya reaction eh. Nagtago siya sa likod ng kotse. Tapos, inaantay reaction ng kapitbahay niya. Eh, yung asawa niya nung isa, may baril. Alam din naman ng asawa niya na may baril yung asawa niya. Ng lalaki, di ba? Kaso, yun na nga nangyari, mga tol. Bale, nag-away sila, bungangaan na silang bungangan kung ano-ano yung sinasabi nila sa isa't isa, hanggang yung husband nila, nag-away na rin. So, isa may baril. Binaril niya agad yung isa. Ngayon, sino may kasalanan doon? Yung babae. Hindi nag-iisip eh. Ewan ko, anong karapatan pantao yung kulang pa sa pamamahay ng kabilang bahay, ba't niya ginawa yun sa kabilang bahay din naman? Always say less than necessary. But the less yung sinasabi mo, the more na mag-guess yung kausap mo, the more na may control ka sa nangyayari. Kontrolin mo yung sinasabi mo sa kapwa mo. Doon palang panalo ka na. Diba? Much better kung kalmado ka, di ka pa ulit-ulit. Hindi porkit tuloy-tuloy ka magsalita, tama ka na. Pang walang utak nga yun eh. Diba? Dapat tinitignan mo rin yung reaction nung kabila. Stoic. Master your emotion. Law number 9. Win through your action, never through your arguments. Halimbawa, meron nagpo-provoke sa'yo. Tulad nun, yung isang babae. Kalma mo lang sasabihin sa kanya. Kalma ka lang magre-respond, kalma ka lang magre-react sa mga sinasabi niya, kahit tuloy-tuloy. Lalo kung low value lang naman yung mga sinasabi niya. At least, meron kang control at nakikita mo yung ginagawa niya. At siya, magugulat na lang siya, nakalmado ka pa rin at hindi kanya nahuhook sa ginagamit niyang paraan. The more, the powerful yung dating mo sa kausap mo. Okay? Winning is about strategy, not loud debate. For example, may kausap ka, yan, tuloy-tuloy na nag-iingay yung isang babae na parang yung nagpatay ng metro, yung nag-umpisa. Ang gagawin nyo na lang, di ba? Kalmado lang kayo. Then walk out. Stoic naman. You can control your behavior, but you can't control others' behavior. Diba? Ikaw may control lang sarili mong desisyon, ikaw may control lang bunganga mo, ikaw may control lang mentalidad mo. Pero yung iba, hindi. Kaya, yun nga, tulad nga yung sinasabi ko, kahit dati pa sa mga old posts ko, wala ka nang magagawa kung laging may sasabihin ang kapwa mo sa'yo. Pagkatao na nila yun, tawanan mo na lang. Law number 22. Use surrender tactics. Transform weakness into power. Halimbawa, yung isa, tinitrigger ka na talaga. May action na ba? Sagot mo lang dyan, di ka ubra. Then walk out. Sayang lang panahon ko sa'yo.
Sa Stoic naman, not reacting is display the ultimate power. Laging kong sinasabi, self-improvement. Sarili mo. Halimbawa, ikaw, paano masahabaan pa yung pasensya mo sa kapwa mo? Manggagaling lang din yan sa disiplina mo. Hindi sa motivation mo. Tandaan mo, pinapractice ang disiplina, ang motivation, nababasa lang yan. Ano lang yan eh, naririnig na bulong mo lang yan. Walang tatalo sa disiplina, brother. Mag-workout ka, maghanap ka ng kasparing dun, di ba? Ano mga sparring doon? Para yung body pain, ramdam mo. Ramdam mo. Tapos, huwag kang magbibisyo na, siyempre. Dagdagan mo yung tulog mo. Kung kaya mo i-quit yung alak, i-quit mo. At least, yung society na pinapaligiran mo, nagbabago rin naman. Diba? Mahirap kasi labanan yung sinit mong attitude versus sa society para kakalabasan ng behavior mo. Sobrang hirap labanan nun. Halimbawa, mga tol, gusto mo nang tumigil sa alak, papansin mo yan, di ba? Hook na hook ang Pinoy sa alak. Pag sinasabi mo, tol, pas muna, gusto mo na magbawas ng alak or mag-quit dyan. Meron kang tropa na palalabasin, nagbago ka na, yumabang ka na. Pero sila, gusto rin naman nilang tumigil. Sino bang lifetime na nagbibisyo? Wala namang pinanganak na bata na requirements agad mag-inom eh. Addiction kasi yan. Kaya, ganun. Kung di nila kaya yan, di nila kaya magbago, kasi nga wala silang disiplina, ganyan at ganyan yung gagawin nila. Babaguhin pa rin nila. Ukunin pa rin nila yung negativity nila. Papasa nila sa'yo, sasabihin nila yun. Ayun yung mga weak guy. Kasi wala silang disiplina eh. Ayun yung tatandaan nyo. Kaya lagi kong sinasabi, disiplina lang. Ganun lang yung guys. Ang utak, ulitin ko ulit, parang pressure cooker yan. 'Di ba? Kailangan niyang pinapasingaw, hindi yung papataasin mo yung pressure nan sa loob, yung stress niyan sa loob, biglang pag meron na nag-trigger point diyan or yung binuksan ba yung valve, doon ka lang puputok. Mas maganda yan, meron kang disiplina, ano man mangyari sa iyo, 'di ba? Control mo ang takbo ng utak mo. Kasi iyang utak natin parang pressure cooker yan pag gusto mo nang matuto ng disiplina. Kailangan pasingawin mo yan. Hindi yung mag-aantay ka na may magti-trigger ng valve mo para sumingaw yan. Papasingawin mo. Maghahanap ka ng trippings, ng lifestyle, workout, cardio exercise. Yan, kung kaya nyo mag-workout mag-isa, mag-bike mag-isa ng malalayo, mag-run mag-isa ng malalayo, yan yun. Disiplina tawag dun, hindi motivation. Diba? Kahit yung ansakit-sakit na ng katawan mo, or yung umuulan, pero ginagawa mo pa rin. Disiplina tawag dun, hindi motivation. Yung motivation, mahirap i-maintain yan kasi nga, reality naman, ang hirap talaga. Ang hirap na kasi nga dahil sa society. Yun, sana may natutunan kayo. Promote ko lang ulit, 200 pesos lang sa TikTok. Check nyo na lang sa Yellow Basket. Ciao, bye-bye.